your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me and mold me. Use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Take me and mold me. Use me, fill me. I give my life to the Potter's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Potter's hand. You stood before creation, eternity in your hands. You spoke the earth into motion, my soul now to stand. You stood before my failures, carried the cross from my shame. My sin weighed upon your shoulders, my soul now to save. So what could I say? And what could I do that offer this heart, oh God, completely to you? So I walk upon salvation, your Spirit alive in me. This life to declare your promise, my soul now to stay. So what can I say? And what can I do
kamay at aking puso namamangha sa pag-ibig mong wagas. Itataas, iaalay ang aking buhay, Diyos, ako'y sa'yo. Itataas sa paglabas, iaalay ang puso ko, sa'yo lang ako Yes, Jesus, Ikaw lamang, Lord, ang itataas namin, Panginoon. Ang buhay namin ay para sa iyo lamang. Lord, speak through us, to us today, Lord, through your word. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at para i-encourage po ang bawat isa sa ating pagbibigay, tayo po ay magbabasa mula sa Mangangaral chapter 5 verse 19. Of course, when we talk about wealth and finances or possessions, alam ko na iba yung excitement ng puso natin. Amen po ba? Kasi usapang kayamanan, usapang pag-unlad, di ba? Usapang status ng buhay. Pero napakagandang malaman natin kung kanino ba nagmumula ang kayamanan natin dito sa mundo. Dapat matutunan natin, kanino po, sino pong nagpapala at nagbibigay sa atin ng kayamanan na ito. Puntahan natin ang Mangangaral chapter 5 verse 19. Binibigyan ng Diyos ang bawat tao ng mga pag-aari at kayamanan. Hinahayaan niya ang pakinabangan nila ang mga ito para matanggap nila ang para sa kanila at magpakasaya sa mga pinaghirapan nila. Ito ang regalo ng Diyos sa kanila. Grabe, no? So nakita natin na ang kayamanan ay nagmumula po sa Diyos. So unang-unang dapat nating tandaan, sa Diyos nagmumula ang pag-aari at kayamanan. So our wealth and possession, it all comes from the Lord. Ipinanganak po tayong walang dalang ginto. Amen po ba? Pagkasilang sa atin, wala tayong makikita ni sino man na sinilang sa mundo na may bit-bit na dolyar, anumang halaga, diamante o anumang ginto. Lahat po tayo ay pinanganak na walang dala. Dapat lubusan po nating maunawaan ang karunungang ito na ang bawat bagay na tinataglay natin, bawat kayamanan na meron tayo ngayon ay pagpapala at mula po sa ating Panginoon. So, we're going to see these possessions, this wealth as temporary. Hindi po natin to titignan na habang buhay meron ako nito. Temporary things lang ang mga bagay na ito. Sa halip, ano po ang makikita natin pag meron tayong kayamanan dito sa mundo? We see that the Lord is the source, not our own power, not our own ability, not our own strength. Hindi yung kayamanan ay nagmumula sa influence natin, maging sa mga connections natin. Mauunawaan nating lubos na sa karunungang ito, na ang kayamanan natin ay nagmumula po sa Panginoon. Amen? Pangalawang bagay na dapat nating tandaan, sa Diyos nagmumula ang kasiyahan at ang kapakinabangan sa ating mga kayamanan. Amen? Ang mga bagay na ito, ang mga pagpapalang tinanggap natin, ang mga kayamanan natin, ang kapakinabangan nito ay maging sa Diyos nagmumula. Higit lalo po yung kasiyahan. So aside sa dami at paglago ng ating kayamanan na binibigay ng Diyos sa atin, meron pa palang mas mahalaga dito. Amen? Ito po yung kasiyahan at ang kapakinabangan nito sa ating buhay. Madalas iniisip kasi natin, mas madaming kayamanan, mas masaya. Amen po ba? Pero hindi pala ganon ang konsepto ng Panginoon. Hindi po ganon ang pamamaraan ng Panginoon. Because it's not the wealth alone that will bring joy and satisfaction in our life. Always remember, it is God.
Hindi po yung kayamanan dito sa mundo. Kahit na gaano pa karami ang milyon na meron tayo, kung walang kasiyahan na ipagkakalob ang Diyos sa atin, wala pong saysay yan. Dahil ang kasiyahan at ang kapakinabangan nito, Diyos po ang magbibigay din sa atin. At regalo po ito ng Diyos sa atin. Yung ma-enjoy at masatisfied tayo dun sa kayamanan na natatamasa natin, sa mga possessions natin, because God allowed it so. Hinayaan po ng Panginoon na ma-enjoy natin ang kayamanang ito. So, ang question, maaari bang dumami ang kayamanan ng isang tao, ngunit hindi niya ito ma-enjoy? Yes. Katotohanan po ito. Gayunpaman, kapag hinayaan ka ng Panginoon na ma-enjoy mo yung natatamasa mo ngayon, pagpapalang lubos po yan sa Panginoon. At ang bawat inatanggap natin mula sa Diyos, itong mga wealth na meron tayo, kapag wala pong agam-agam, walang pag-aalala, walang pangamba, hinahayaan ka ng Diyos na ma-enjoy mo yung pagpapala niya. So growing wealth is no longer important. It's satisfaction and enjoyment yung nagiging mas mahalaga po sa buhay natin. Bakit? Kasi again, nakikita natin na ang Diyos ang source ng biyaya natin. Na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng anumang halaga na meron tayo ngayon, natanggap natin sa linggong ito, o anumang meron tayo na ini-enjoy natin ngayon, ay ito po ay mula sa Panginoon. So, what we should do? Let's continue to fear God. Let's do what is right in His sight. Gawin po natin yung tama sa Kanyang paningin. Let's honor the Lord, our giver. Patuloy po natin siyang parangalan, bigyan at pagkalooban. Patuloy din po tayong magtiwala sa Kanya at higit sa lahat, maging faithful po tayo sa ating Panginoon. Diyos na nagpapala sa atin. Amen? Sa ating church, we have designated envelopes. The red, it is our tithes. It belongs to the Lord. The 10%, let's bring it back faithfully to our God. Sa ating mga offerings, blue envelope para po sa ating special projects. Sa ating white, Missions and Benevolence Fund, resume na po ang ating mga classes. Soon, maaari magkaroon na po tayo muli ng campus ministry. So it needs fund para po tayo ay makapag-mission. And last but not the least, our brown envelope, it is for our building project. Patuloy po rin po tayo nagko-construct, patuloy pa rin po natin pinapaganda at inaayos itong pagpapalang building sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay manalangin. Panginoon na aming Diyos, patuloy ka naming pinasasalamatan at itinataas sa aming buhay. Nire-recognize, Panginoon, na ang bawat bagay, bawat pagpapala, kayamanan na meron kami dito sa mundong ito ay pagpapalang nagmula po sa inyo. Na wala ito, Panginoon, kundi dahil sa inyo. At yung kasiyahan at kapakinabangan ng mga bagay na ito ay sa iyo rin po nagmumula. Kaya po, Panginoon, gagamitin namin ito, Lord, para patuloy ka namin maparangalan, maitaas sa aming buhay. Patuloy ka, Panginoon, na maluwalhati, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Sa aming pagbibigay ngayon, makita niyo po sa bawat isa yung katapatan, yung pagtitiwala po sa inyo, yung pag-asa, Panginoon, na ang pag-unlad ay sa iyo rin po nagmumula. Maraming salamat po muli sa mga biyayang matatanggap namin mula sa inyo, mga pagpapala, Panginoon, na mag-uumapaw sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Let's give to the Lord our tithes and offerings. Good morning, Solid Ground. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabuti po niya sa ating buhay. At of course, I'm here again to deliver the message for you. But before that, I want to tell you that our pastor really misses you all. At kung pwede lang talaga, nandito siya. Pero alam niyo na, kailangan pa po ng ilang weeks na nasa bahay siya kasama si Baby Amo. Update lang po kay Baby Amo, siya ay 2 weeks old na.
Pero kung dumede ay kala mo 2 years old. Hindi ko na tatanungin kung kanino nagmana dahil baka mapanood niya to at pero talagang napakabuti ng Panginoon. Ang cute-cute niya, syempre, anak ko. Mga anak niyo din naman, cute sa paningin niyo. So, ayun po, ang lakas-lakas po niya, ang strong-strong niya. So, praise God. We thought he would have UTI dahil sa umpisa ng kanyang mga tests may pinapakita. But praise God, wala. So, pakabuti po ng Panginoon. And kaka-vaccine niya lang din. So, yeah, anak, bilis-bilisan mo. Next week, magte-training na tayo. Ayun po. So, yeah, Pastora is healing much, much better. Praise God. Nakakatayo na po siya at talagang nagagawa niya na yung ilang mga bagay. So, napakabuti po. Hopefully, by September, makasama na natin siya. So, ayan po ang ilang updates. And the sermon I am going to deliver to you today is entitled, The Character of a Fake Disciple. Remember kung ano po yung ating pinag-usapan last week? It was about the character of a true disciple. And this second half of 3 John, meron po tayong makikilala na talagang ang character niya ay para siyang fake disciple. Mga kapatid, before we go into the passages, I wanna introduce to you this animal. It's a cuckoo. Cuckoo. C-U-C-K-O-O. It's a cuckoo. Ang animal na ito ay katulad ng pag-uusapan natin today. A cuckoo, ayan yung mother cuckoo, siya, kahit na mukha siyang cute, meron siyang deceiving spirit. Meron siyang kakaibang ugali. Hindi siya katulad ng ibang mga birds na gumagawa ng sarili niyang nest. Ang ginagawa niya, humahanap siya ng nest ng iba at doon siya manganganak. Doon niya ililay yung eggs niya. So right now, what you're seeing, if we go back one slide, yung nest na yan ay kabilang sa ibang bird, may mga eggs na dyan, pero nanganak siya dyan. And this is what happens. Next slide. Yung egg niya ang unang mag-hatch. Always like that. Yung tunay na may-ari, tunay mga host na birds, hindi sila agad mag-hatch. And isa sa mahirap na mangyayari dito, kung mag-next slide tayo, is that nagpagkakamalan siya ng host bird, ng tunay na may-ari ng nest, na siya yung anak. Kumbaga parang isiningit niya yung sarili niya doon. Sino dito? De joke. Isiningit niya yung sarili niya sa nest. At makikita natin sa next slide, meron siyang kakaibang ugali din. Medyo may strength na siya, so tinatanggal niya yung ibang egg sa nest. Nakita mo yan? Next slide, please. Ayan. Pinupush away niya yung tunay na eggs na may-ari doon. Next slide. At makikita mo, ayan na, matatapon niya. And next slide. Ngayon, makikita natin dito, yung parents ng tunay na may-ari ng nest, pinifeed na siya. At akala tuloy ng parents, yun na yung anak nila. Na itapon yung tunay na mga anak. Sino dito mga... Let's go to the next slide. Oh, sorry. Yeah, sorry. So, ayan. Ang laki-laki niya sa nest. Biglang siya na lang yung kasya. And last slide. Na-overpower niya na yung mga anak. At siya na yung talagang naging may-ari ng nest. Wala na yung parents, malaki na siya. Ano na kaya nangyari dun sa 3 itlog na nandun originally? Wala na. So yan yung, pwede natin yan itulad sa titignan nating passage today. And you know, when there are fake disciples in a church, it can really overrun a church. Similar doon sa ating kwento ng cuckoo. It can destroy hindi lang yung buhay niya,
kundi ang fake disciple, it can destroy the lives of others sa church niya, sa community niya, at sa kanyang family. Let's go to the passage. 3 John chapter 1, verse 7 to 15. By the way, walang chapter, isang chapter lang siya, so we call it chapter 1. Verse 7, "For they are traveling for the Lord, and they accept nothing from people who are not believers." So, konting backstory, ito yung mga traveling teachers, di ba? Nagta-travel daw sila nang wala silang kahit anong kayamanan, nagta-travel lang sila ng kung ano lang ang meron sila. Verse 8, "So we ourselves should support them so that we can be their partners as they teach the truth. I wrote to the church about this, but Diotrephes," yan yung pangalang makikilala natin today. "Diotrephes, who loves to be the leader, refuses to have anything to do with us. When I come, I will report some of the things he is doing and the evil accusations he is making against us. Not only does he refuse to welcome the traveling teachers, he also tells others not to help them. But when they do help, he puts them out of the church. Dear friend, don't let this bad example influence you. Follow only what is good. Remember that those who do good prove that they are God's children, and those who do evil prove that they do not know God. Everyone speaks highly of Demetrius," ibang tao naman to, "as does the truth itself. We ourselves can say the same for him, and you know we speak the truth. I have much more to say to you, but I don't want to write it with pen and ink, for I hope to see you soon, and then we will talk face to face. Peace be with you. Your friends here send you their greetings. Please give my personal greetings to each of our friends there." And that finishes 3 John. Can we bow our heads and pray? Dear God, we thank you that we are here. Father, we pray na maging attentive kami sa word, Lord, because we want to know kung paano kami makakaiwas maging fake disciple. Father, we want to learn, Panginoon, how we can truly be a disciple na galing sa inyo with your truth, na trinain ninyo at hindi isang fake, Panginoon. Father, we pray, Lord, allow these words, this message, Lord, to really pierce through our hearts, Panginoon, so that we can use it daily, Lord. In Jesus' name we pray, amen. So, sabi sa verse 7 and 8, "For they are traveling for the Lord, and they accept nothing from people who are not believers. So we ourselves should support them so that we can be their partners as they teach the truth." So, number one, the character of a fake disciple doesn't support the mission of the church. Alam niyo po, we can be generous sa church, not just with our money. We can be generous to church with our time and with our talent. But certainly, if God has blessed us, it would be nice, and it's actually a way para maibalik natin sa Lord ang blessing niya for us by giving back to God. You know what? If you look at our church, and I know this church, hindi po yan galing sa kamay ng isang tao. This is a culmination ng lahat ng ating pagiging generous, ng ating tithes and offerings. At bukod pa doon, may mga nag-donate ng mga chairs, ng mga semento, ng mga accent dito, nung pati sa labas, may mga nag-donate ng CR. And you know what? Wala sa isa man sa kanila ang sinabi namin, "Uy, brother, sister, grabe ka naman, mag-donate ka naman." Wala po. It is out of the generosity of their hearts. Kung paano sila kausapin ng Panginoon. Alam niyo po, si Jesus, tinapos niya na sa cross. Kailangan tayo na yung magtuloy ng ministry. And ministry does need support. You know? Kailangan may mutual cooperation. It's something that we need to operate, ang isang church. And we need our cooperation. Sharers din po tayo ng gospel.
through our support. Sabi sa Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Nung panahon nila, ang lagayan ay hindi bangko. Ang lagayan ng pagkain ay storehouses. At kaya sinabi doon ay storehouse. Pero sinabi din doon, bring the whole tithe. What is a tithe? 10%. So, ang katanungan usually ng Kristiyano dito, ang 10% ba na ibibigay ko ay gross or net ng aking sahod? What do you think? Is it gross or net? Ha? O nga no. Ano nga ba? Now, the thing is, walang sinabi sa Bible. Wala. Hinanap ko, gross ba or net? Wala. Ang sabi lang, 10%. So how do we think? Ang laki-laki ng tax. Ang laki-laki ng mga benefits. So, kung lahat yan, tas yung expenses matatanggal ko, ito lang talaga yung net. So, alin dun? Okay? Mga kapatid, it all boils down to the attitude of the heart. I am not going to tell you if it's gross or net because I have no evidence from the Bible if it's gross or net. And I can tell you gross, I can tell you net, but it's not going to be supported by any verse in the Bible. Now, this is what I can tell you. Kapag nag-offer ang mga Christians nung panahon nila, mula Isaac hanggang panahon ni Jesus, they gave their best sheep. Remember? Hindi nila binigay yung leftovers. Binigay ba nila yung parang 3 lang yung paa na kambing? Okay na to kay Lord. I-heal niya, tas okay na. Pwede ba yun? Ipagpe-pray natin yung healing. They gave their best. At isa pa, 10% is the minimum. We can most definitely raise it up. And the point here is, it has to be an attitude of the heart. Hindi na natin kailangan i-spell, oh, it has to be this. Hindi mo alam, sige, dalin mo dito, magkano ba sahod mo, o SSS mo magkano, at mag-calculatean tayo dito. You know what? If it's the attitude of the heart, it's not the amount, it's the heart. What does God tell you to give? Sa blessings na natanggap mo, sa lahat na nangyari sa'yo, what do you think? What do you think ang tamang ibigay natin? Let's go to 2 Corinthians 9:7-8. Each of you should give what you have decided. Sinagot na tayo dito. Wala nang question ng gross or net. What you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Kapag nagbigay tayo sa Panginoon, let's give with our whole heart. Doesn't matter kung magkano yan. Let's just give. Amen? Alam niyo po, nakaranas na ba kayo nang may nagbigay sa inyo ng regalo? Tulad lang natin, kunyari. May nagbigay sa inyo ng regalo, tapos ang sasabihin, oy, huwag ka masyado mag-expect, ha? So, okay, hindi ako mag-expect. O kaya, halimbawa, bibigay ko kay Ed. Ed, happy birthday, regalo mo. Yan lang muna, alam mo, hirap ng buhay ngayon. Grabe yung bigas ngayon. Tapos yung baboy, yung chicken, minahalan nila kasi nga yung baboy. Ang dami nating explanations, di ba? Ed, pasensya ka na, nag-aaral pa yung anak ko eh. Mga ganon. So, okay lang naman na explanation, but magbibigay ka na lang din. Won't it be better kung... Kasi, di ba, it's the thoughts that counts. It's the thought. Di ba, it's the thought that counts. So, maganda, happy ka. O kaya, Ed, regalo. Uy, kukunin kita ninong para makabawi-bawi man lang ako sa mga rinirigalo ko sa'yo. If you really love this person at gusto mong bigyan siya ng regalo, you will do it nicely.
Hindi yung, kawawa ka naman, walang nagregalo sa'yo. Eto, regalo mo. Kaya, hindi to every year, ngayon lang to, medyo nakaluwag-luwag, may bonus. Parang, ganun din po sa tithes. Ganun din po tayo dapat sa pagbibigay. Hala, sino dito guilty? Pagka kuha ng sahod o kaya na-check mo sa iyong online banking, yung sahod ko, ito plano ko, hala, may tithes pa. Sinong ganun? Parang problemado pa tayo na may tithes. Hala, pag binawas ko yung tithes, eto na lang. Di ba? Minsan nagigilty tayo doon. Tapos, o kaya, ang brothers and sisters, ang sana iwasan din natin, eto na naman, magta-tithes na naman ako. Sana naman itong pang-tithes ko, gamitin na sa ganito. I-build na yung ganito sa church. O kaya pinturahan na yung kung ano man. Di ba? Iwasan po natin yung ganito. God loves a cheerful giver. Minsan baka sabihin natin, mayaman naman si Lord, okay lang, di mag-tithes. Tama ba yan? It's how we reciprocate the blessings that we receive. Let's be more joyful. Do we love God so much? Diba? How much do we love God? Yun din yung ibalik natin sa Kanya. John 3:16. This is how much God loves you. 1, 2, 3, go. Kapatid, baka 2.5 lang yan. O ito only son ni God. Amen? I mean, I'm not here para i-diminish yung tithes na maliit. It's not the point. Meron kang napakagandang testimony or example na binigay si Jesus, yung matanda na kakapiranggot lang yung binigay niya. Pero siya pa yung in-example na generous. Kasi wala po sa amount. It's in the heart. Amen? And that's why, kung meron tayong ganun na lamang na pagmamahal sa Panginoon, ganun din yung pagmamahal ng Panginoon sa amin. Bugtong na anak niya. Malakay 3:8. Should people cheat God? Yet you have cheated me. But you ask, what do you mean? When did we ever cheat you? You have cheated me of the tithes and offerings due to me. I want you to look at that last sentence. It's not just tithes. It's offerings. Now, sa church natin, you know that the tithes is in the red, tas yung tatlong ibang envelope, it's the offerings. So, let's also, out of the cheerfulness na ginagawa sa atin ng Panginoon. I remember there was one time, first time ko nakatanggap ng bonus. Bata pa ako noon. At I think, yun yung unang bonus ko sa buong buhay ko. Tuwan-tuwa ako, nag-praise and worship agad ako kay Lord. Gusto ko agad ibalik. Sabi ni Pastora, teka lang, mag-pray muna tayo. Pero yes, I gave generously. Because, it's not about money. It's not about amount. Amen? It's about our heart. Sabi sa verse 9, I wrote to the church about this, but Diotrephes, who loves to be the leader, refuses to have anything to do with us. Ito ang ating kontrabida for this passage, si Diotrephes. Opposite siya ni, anong pangalan nung nasa first? Gaius. Thank you. Opposite siya ni Gaius. So number 2, the character of a fake disciple harbors pride. May pride siya sa kanyang puso. Ang sabi dito, Diotrephes loves to be a leader. Alam nyo, marami sa atin, gusto natin maging leader. Baka nabanggit nyo pa nga, alam mo, gusto kong tumakbong kapitan dito. Gusto kong tumakbo ng mayor kasi parang ang dami kong gustong baguhin. Gusto kong magpresidente kasi dadagdagan ko yung holidays natin. Bitin. Baka nabanggit nyo na gusto nyo mag-leader. And it's possible na ang ganda ng inyong purpose. But Diotrephes here loves to be leader in a different kind of way. He loves to be first. Gusto niya higher siya sa iba. Gusto niya nakokontrol niya ang iba. Gusto niya nare-respeto siya, na-honor siya. Mga kapatid, mag-ingat tayo kung ang habol natin ay yung honor and yung respect. Okay, maganda ang meron tayong honor. Sino may honor?
Magandang meron tayong honor at merong respeto sa atin. Pero kapag yun ang tanging hangad mo sa buhay, napakadelikado po niyan. Let this church only honor the name of Jesus. Amen? You know, if you want honor just for your name, it fills your head. Gusto mo katanyagan, gusto mo sinasabing magaling ka, mabait ka, mahusay ka, all these things, napupuno minsan ang ating head. Imagine if yun ang iyong career path. Halimbawa, nagtatrabaho ka at gusto mo lang ma-honor, you can definitely be corrupt. Amen? Kasi gagawa ka ng paraan para ma-honor ka. Even sa school, maybe you push too hard. Because of the honor, mag-ingat po tayo students. Baka naman, umabot pa tayo sa cheating at kung ano-ano pang maling ginagawa just because of honor. Proverbs 16:18. Pride goes before destruction and haughtiness before a fall. Ang ibig po sabihin ng haughty, arrogante. Bago bumagsak, may pagka-arrogante. Bago ma-destroy, may pride. Alam niyo po, Christians, brothers and sisters, tayo po, pwede tayo maging prideful. As in, minsan, sa sobrang, kanina tinuro ko sa workers, yung knowledge, na parang superior knowledge ng isang Kristiyano, dami niyang nabasa sa devotion, natutunan. Minsan, ito yung binibida. Diba? At madali po magkaroon ng pride ang isang Christian. Sabi sa Matthew 23:11-12, the greatest among you must be a servant, but those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Yung attitude po ni Diotrephes, galing po sa pride niya. Paano ba nagkaka-pride ang isang tao, ang isang Kristiyano? Alam niyo po, kailangan masuri natin ang sarili natin. Kasi hindi natin namamalayan, maaring tayo, baka tayo, unti-unti, maging fake disciple. And it's my prayer today na wala sa atin, maprotektahan tayo ng Panginoon para tayo maging true disciple. Pero paano ba tayo nagkaka-pride? Mga kapatid, kung hindi na tayo marunong tumanggap ng correction. And I'm talking not just sa work. I'm not talking just sa school or outside places, even in the family. Sometimes, young people, talagang we treat our parents so badly. You know, they just love us. You know that, right? Why are we giving our parents heartaches? They just want the best for us. They absolutely just want the best for all. Ang gusto naman natin, freedom. Gusto natin more money, more this, more that. But young people, please, wag natin saktan ang parents natin. You know you have only one set of parents. And the years are so fast. Tignan nyo, anong edad ng parents nyo ngayon? Let's say 60, 70 kunin na sila ni Lord. Ilang Pasko na lang yun? Ilang Pasko na lang yun, mga kabataan. Ikakasal ka pa. Yung unang Pasko mo pa sa kasama ng asawa mo, baka doon pa sa kabila. Mga ganyan-ganyan, ano. Pero young people, let us still accept correction from our parents. We can be so in love with the Lord, pero pagdating sa bahay, it's just so hard to believe dahil minsan the way we treat our parents. Let us treat them with respect. Let's love them. Amen ba, mga kabataan? Amen. Isa pa, not just in the family. Even sa labas. Sometimes, ma-pride tayo, especially kapag may tao na parang tingin natin sa kanya mababa kaysa sa atin. You know, there will come a point in your life, God will bless you. God will make everything happen for you. Your success, sahod mo, lalaki. You can have a lot of clients. You can have whatever God will bless you with.
Some point in that journey sa pagtaas mo, some point, talagang i-feed ka ng enemy na i-treat yung mga mabababa ng parang wala lang. At makikinig pa tayo sa enemy na yon. This is my prayer, mga kapatid. Kung gaano ka ka-humble sa baba, pag akyat mo dun sa tuktok, mas humble pa. We are to be servants for each other. Jesus is the King of the world. And yet, lumuluhod siya sa harap ng pilay, sa harap ng mga taong may sakit. Minamahal niya itong mga taong to. Who are we to be so prideful na sinasabi natin Christians, Christ-like, pero may ganun tayo. Let's think about the people na tinatrato natin ng mali. One way or another, sa work natin or sa school, meron tayong laging parang tinatrato ng hindi maganda. Somehow ayaw natin sa kanya. Somehow parang binabara natin siya, minamaliit natin siya. I don't know sino yan sa inyong buhay. I too was guilty of that. Like merong mga tao sa buhay ko in the past that dahil sa success na bigay sa akin, tingin ko na sa kanila, you don't even deserve my time. Mga kapatid, Jesus walked miles and kilometers just to go sa mga barangay para abutin ang kahit yung mga pinakamahihirap. If God is really in our hearts, kaya din natin tanggalin ang pride natin. Amen? Minsan gusto kasi natin, tayo ang sineserve. Na-experience niyo na ba yun? Nagsimula ka, gusto mo lang mag-serve, either sa church or saan man sa labas. Gusto mo mag-serve ng mag-serve. And then suddenly, sa journey mo pataas, biglang na-feel mo, teka, serve ako ng serve. Meron na akong posisyon, meron na akong pera, meron na akong ganito, ganyan. Dapat ako naman ang sineserve. Dapat yung ugali ko naman sa kanila, palitan ko na para iserve naman nila ako. Mga kapatid, that is dangerous. Delikado po yan kasi pride na po yun. Let us still go down. Let's still serve. We have a lot of businessmen and presidents and managers here in this crowd. But the way they serve, wala akong masabi. It does not look like they own businesses. They are the head of corporations, of companies. It does not look like that at all. Because when Jesus is in your heart, doesn't matter what position. Doesn't matter kung anong na-attain mo, 5 pa bahay mo, o kung anong meron ka. In the end, gunaw lahat yan. And you will be with Jesus. And the one thing He will ask you is, naging katulad mo ba ako? Na naging humble sa lahat ng pagkakataon. Kaya ngayon pa lang, brothers and sisters, let us just be humble. Pero Kuya Chris, tinatapak-tapakan ako pag masyado ako mabait. Tapakan mo rin, the joke one. Tinatapak-tapakan ako, parang tinatrato ako ng mali. They are sinning against God. You know, may paraan kung paano, that's why we have to be wise. May paraan kung paano you can be humble, but you don't have to be beaten. Gets natin? Gamit tayo ng ating sariling mga paraan. Kapag tinatapak-tapakan ka, fight back, not in the way na gagawa ka ng kasalanan. In your anger, do not sin. Amen? Minsan, ito pa. Ito, isa sa mga dahilan kung bakit may pride o paanong nagkakaroon ng pride ang isang Kristiyano. Pag nagkamali, ayaw umamin. Hindi nagsusorry. May ganun ba? May mga ganun ba kayong kilala na minsan sa bahay ganun eh. Minsan magkapatid, minsan mag-ama, mag-ina. Nagkasigawan, 3 plato, basag. Kinabukasan, anong ulam natin? Saan natin lalagay? Binasag mo yung plato. So, hindi nagsusorry. Mga kapatid, isa sa pinakamahirap daw gawin ay ang mag-sorry. Bakit ang hirap, no?
Pero alam mo, na-overcome namin yan ni Pastora. We just say sorry. Kahit kasalanan niya, kasalanan ko, the point is, let's reunite. That is the point. Forget kung sino may kasalanan. Siya naman talaga. Pero forget. De joke lang. Isulat mo na lang, de joke. Pero the point is always, mag-reunite kayo. Amen? Hindi lang sa mag-asawa, mag-ina, mag-ama. Hindi lang sa family. In any scenario or situation sa buhay mo, learn to say sorry. Kung may kamag-anak kang katabi mo, sabi mo, sorry. O kaibigan mo, pwede rin, sorry. Yes, definitely, the world needs more sorries, no? Alam mo, wala sanang gera kung may mga nagsasorry. Ang sabi nila, saying sorry is a sign of weakness. No. Saying sorry is a sign of strength. Amen? Dahil napakahirap mag-sorry at napakahirap maging humble. In fact, yun pa ngang hindi marunong mag-sorry ang weak. Why? Kasi yung insecurities niya ang nangingibabaw. Hindi niya kayang magpakita ng kanyang rawness, ng humanness. Tama ba yun? Pero tayo as Christians, we need to learn how to say sorry. Isa pa, how can we show pride? Pag may successful na nangyari, ibibida mo yung sarili mo dun. Oh, kasama ako dyan. Kasama ako dyan kasi kaya nangyari yan. Pero kapag may mistake na nangyari, uy, wala akong kinalaman dyan. Hindi ko nga alam. Wala nga ako. Nagluluto ako nun. Parang ganun, Dapat marunong tayong mag-accept ng mali natin. Kailangan, hindi agad tayo nagbe-blame ng ibang tao. Isa pa, nagsasorry nga, insincere naman. Nakarinig na kayong ganun? Sorry ha? I mean, sorry ba yan? O anong klaseng sorry yan? Alam mo yung sorry pero may isang paragraph ng mga dahilan kung bakit. Uy, sorry kasi alam mo naman. Tapos alam mo yung kapitbahay niyo. Tapos sa totoo lang kaya ayun, pero sorry. Ang daming sinabi, sorry lang naman. When you say sorry, una sa lahat, you acknowledge the mistake you made. You made the mistake. So acknowledge mo yun. Sabihin mo na, dahil sa ginawa ko, ito yung nangyaring resulta, I am really sorry. Kung kinakailangan, alam mo, mga kapatid, minsan naman talaga kailangan natin magpaliwanag. Amen? Minsan naman talaga kailangan natin magpaliwanag. And mas lalo nating i-discuss yan mamaya. Pero sabi kasi sa James 1:19, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Now, marami kang pwedeng maging explanation, pero kung nasa kabila ka naman, listen naman din. Maybe there's a reason. Me as the head of my team sa work, syempre, sino dito mga nag-head ng mga teams, companies, or isang team sa iyong work, or even sa school? As a leader, minsan ang sakit ng ulo ng iba sa team, no? Anong klase kang tao? Ikaw ba yung galit agad na, ano ba naman, bakit naman ito nangyari? Tapos kapag magpapaliwanag siya, ayaw ko marinig. Ganun ba tayo? Let's be slow to listen. Quick kasi. Let's be quick to listen, slow to speak. Okay lang yan. Joke lang. And slow to become angry. Alam niyo, ang natutunan ko over years na naging head ako ng aking team, kapag may nangyaring isang bagay, papakinggan ko muna talaga yung kanyang side. I give them the benefit of There's always a reason kung bakit ang isang tao nagkaka-mistake. And you have to hear them. And you have to go towards solution.
kaysa yung nauuna, yung init ng ulo natin. And this is the same for families. Kung may kapamilya kang katabi mo, wag mo muna tignan. Guys, let us listen to each other. Families, let's please listen to each other. Minsan, dahil lang naagrabyado ka, ayaw mo na pakinggan si mama, si papa, si kapatid. Even yung parents na nandito, minsan sobrang galit natin, ayaw man lang natin pakinggan ang anak natin. There may be a reason. Ngayon, kung kilala niyo yung anak niyo at talagang ano lang talaga, talk, di ba? Pero there is always a time dapat na nakikinig tayo. And when you say sorry, huwag mo sabihin, I promise hindi na mauulit. Dahil you don't know what tomorrow brings. You cannot promise. At kapag nag-promise ka at na-break, sinong galit? Sabi mo, promise mo, hindi mo nag-aabot. No, lalo na yung mga anak. Di ba? Sabi mo, di naman. Di ba? Just say, I'll try to be better. Amen? You know, there are things na kailangan natin i-avoid when we're saying sorry. And this, I'm teaching you this, kasi kailangan natin as Christians na matanggal yung pride natin. Sometimes, mga maliliit nating sinasabi, it can mean na parang meron tayong pride sa heart natin. And number one is blaming other things. When you say sorry, don't blame other things. Minsan kasi wala ka ng masising tao, wala ka ng ibang rason, so ang sinasabi mo, sorry, galit ako. Nagalit ako kasi stressed ako eh. Diba? Sorry, nagalit ako kasi dami kong iniisip lately. Sorry, nandilim paningin ko kaya, diba? Alam nyo, kapag ganon yung mga reasons natin, it gives you permission na pag nandidilim ang paningin mo, ay pwede mong ulitin. Pag stressed ka, pwede mong ulitin. Pag ang dami mong iniisip, pwede mong ulitin. Dahil yun lagi yung reason mo. So when you say sorry, at dahil stress ka, you don't have to say that. Everyone is stressed. Amen? We have to manage our emotions. Grace under pressure dapat tayo. No, Grace? Let's practice grace under pressure. Even at the hardest challenges, kaya mong maupo, Lord, kaya ko to. With your strength, kakayanin ko to. Hindi pa yan end of the world. Ano mang challenge yan. And that's why you need grace. Kailangan mo yung tamang pag-iisip. Philippians 2:14-15. Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God, without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. Number 2, downplaying the impact. Huwag tayo mag-sorry tapos sasabihin natin, sorry na, ito naman yun lang eh. Sorry na, di naman yan big deal. Hayaan mo na, move on na. Nagpupumilit tayo na maging okay, nakasakit naman talaga tayo. Sorry na, ang OA naman. Relax ka lang. May ganun ba? Parang nagsasorry ka ba talaga? Minsan may mga ganun. Number 3, blame shifting. Nagbe-blame shifting tayo, yung mga apologies natin. Na parang sila pa yung mali. Narinig nyo na ba yung, sorry na, hindi ko alam na sensitive ka pala. Nag-sorry ka, pero hindi dahil sa mistake mo, kundi dahil sensitive. So parang may follow-up na insulto dun sa tao na nagawan mo na nga ng mali. Pasensya ka na, di ko alam na ma-offend ka eh. Dapat di ka gagawa ng nakaka-offend. I'm sorry, iba yung pagkakaintindi mo, iba kasi yung pagkakaintindi ko, yung pagkakaintindi mo iba. Siguro hindi lang tayo, sorry, just say sorry. Amen? And lastly, justifying oneself. Sorry, nag-try lang naman ako tumulong. We know. Pero nangyari, naging mistake na siya eh. Kahit mali yung ginawa mo, pinalabas mong dahil may mabuti kang puso. Diba? Oo, tao lang, chill. Di ba may mga ganun?
Colossians 3:13, bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. Amen? Let us learn to say sorry and forgive. Alam nyo, kaya hindi ako fan nung hanapin yung red flags. Narinig nyo na yun? Hanapin yung red flags. Di ba, nauso yun? Ay, red flag sa akin yan. Ay, yung ugali niya, red flag. Now, especially kung friends, o kaya potential boyfriend, girlfriend, yan. May mga red flags na hinahanap minsan, ano? Alam nyo, it creates a negative mindset. Kapag lagi tayo naghahanap ng red flags. Paano yung mga gold flags, yung mga blue flags, yung coaching maganda? Paano yun? Hindi, joke lang yung coaching maganda. Pero kapag we are constantly looking for fault sa isang tao, anong klaseng mindset yun? It is not a mindset that can easily forgive. It's a mindset na kapag ginawa mo to, dahil ginawa mo tong bagay na to, cut off ka sa akin. At ang hirap po ng ganun. Kasi ang sabi sa verse, bear with each other and forgive. We need to learn how to forgive. Katulad ng pag-forgive ni Lord. Imagine kung si God humahanap lagi sa atin ng red flags. Pag nakita niya, Christopher Salta, ay ba, mga kapatid, hindi lang ako red flag, red carpet, mga kapatid. Sa dami ng masama akong ginawa, hindi lang yon literal, red carpet. I do not deserve the presence of the Lord kung lagi niya akong mahanapan ng red flags. And that's why tayo din. Kapag ka red flags lagi ang hanap mo, you're kind of expecting the worst in people. No? And that's just a toxic mindset. As Christians, dapat hinahanap natin kung paano tayo makakatulong. Because that's what Jesus did. Amen? Ang hirap kapag red flag, halimbawa, sino may boyfriend, girlfriend? Ay, andito si mama, ayoko umami. Meron ba? Ay, wala talaga, ang gagaling O sige, fine. Fine. Kirk, wala. Okay. So, alimbawa may girlfriend ka, boyfriend, tapos suspetyoso ka. Wala naman yan. Yung sigurado yan, meron niyang masamang ginagawa. Tapos ikaw si maimbestiga, ikaw yung pagka nag-CR lang. Sino to? Ha? Anong pakopyang notes? Kunyari ka pa. Diba? Ang suspetyoso. Meron kang mistrust agad. Accusatory ka kagad. Aba, mga kapatid, baka ikaw ang may red flag. Kakahanap natin ng red flag sa iba. Ikaw na yung red flag. So, when you see something wrong, let's talk to them. Let's offer a path for forgiveness and mabuild natin sila na maging maayos. Problema, kaka-red flag na, you know what, there's even a time nung nag-hire ako for my team. One of the things na hinahanap ko noon is red flag. What's this person's red flag na sa buong interview namin? Turns out, sa 5 in-interview ko, lahat may red flag. Paano kaya to? Kasi nga, yun yung mindset ko noon. And then, pinili ko na lang yung pinaka-konti ang red flag. Pero what turns out, pinili ko pa rin siya, and I discovered na napakagaling pala niyang worker. And kung nag-focus ako sa red flag at nag-move on ako sa next kung sino man, wala ngang red flag yung next, pero kamusta naman siya? You have to weigh them. And you have to help them. Kung tinanggap mo na sila sa buhay mo, you help them. Amen? Kaya kailangan, tumigil na tayo sa kakahanap ng mali at tulungan natin sila. Mga kapatid, wala ang perfect workplace. Amen? Walang perfect school, batch of classmates, walang perfect community. Barangay 169 lang. Walang perfect church. Walang perfect family. Maring nakita mo sa social media, nag-post na naman sila, ang saya-saya na naman ng family nila. Kailan ba magiging ganyang kasaya ang family ko? Mga kapatid, kung magkakaroon tayo ng opportunity pumasok sa buhay ng family niyon, makikita mo, they also have the challenges na meron ka. They also have hardships. Meron ding mga
taong nag-aaway, meron ding mga problema sa ganito, sa ganyan. There is no perfect family. Even us ni Pastora, supposedly, we are, especially si Pastora, head of the church, you might think na Pastora has it all, perfect. Kasi God is there with her. Absolutely not. If nasa heaven na tayo, sasabihin ko, pero nandito pa tayo. But no, there are struggles. And iniisip ko pa lang yung mga struggles namin sa family namin, naiiyak na ako. You know why? Because there is no perfect family. You know who's perfect? Jesus. And that's why, stop seeking red flags in people. Start sharing Jesus. Can we do that? Kaysa hinahanap natin yung mali, baka dapat ang binibigay natin yung perfect, which is Jesus. Tumigil na tayo kaka-raise ng suspicion. I-prioritize na natin salvation. Sabi sa verse 10, "When I come, I will report some of the things he is doing and the evil accusations he is making against us. Not only does he refuse to welcome the traveling teachers, he also tells others not to help them. And when they do help, he puts them out of the church." Ngayon, kinailangan i-bring up ni John ito. Kailangan i-address ni John yung problema kay Diotrephes. And that's why forgive personal wrongs, but confront actions that harm the church. We as a church, we need to address it. Kahit ang saya ng mga small groups natin, ang saya ng mga samahan natin, mga ginagawa natin, may mga family day tayo, may marami tayong activities. Kapag may problema sa church, i-address po natin ng maayos bilang mga Kristiyano. Alam niyo po, tayong mga Pinoy, hindi daw tayo confrontational no? Sino dito confrontational? Jessica lang? Ay, joke. Joke lang, Jessica. Pero maraming beses kapag ginawan tayo ng masama, kaya nating kalimutan, no? Parang, hayaan mo na, kalimutan na lang natin. Alam niyo po, ako, hindi rin ako confrontational in a way. Dahil may isang araw sa pagpasok ko, nakamotor ako, traffic, Pilipinas. Tapos biglang merong traffic tong lane, may nag-counterflow na kotse sa likod. Tapos gusto niya sumingit sa likod ko kasi may mga parating na oncoming traffic. Gusto niya sumingit sa likod ko. Sobrang na-push niya yung silinyador, nabangga niya ako. As in, ganun lang yung bangga. Ako naman, aroy! Tapos delayed pa ng 2 seconds. So, tingin kaagad ako sa kanya. Samahan tingin ko sa kanya. Binuksan niya pinto niya, tumayo siya ng bahagya. Sabi, gumaganyan. Hindi ko marinig, pero parang sorry. Hindi yan worship, hindi yan praise and worship. Gumaganyan siya. Nignan ko siya. Siguro mga 10 segundo. Okay, alis na. Kasi mga kapatid, hindi naman siguro kailangan umabsent pa para sa mga ganyang klaseng bangga. Tinignan ko yung tapalodo lang naman yun. It's not a big deal. If you think, wala naman. Ngayon, pag binangga ka na talaga, at okay lang yan, hindi naman, wag naman ganun. Pero kung yung mga maliliit na bagay, let's learn na pabayaan. Di ba? Pero, ang point natin dito is confrontational. When it comes to a big deal, especially sa church, we need to learn kung paano natin kakausapin si brother at si sister. So minsan ang problema, ganito yung thinking natin as a church. Sige, gawin niya lang yung ginagawa niya. Diyos na bahala sa kanya, pero pagka na-personal na siya, doon ko na siya kakausapin. Huwag natin hayaan na lumaki. Let us address it dito sa ating church. Mahal ka nila, sabi nila, no? Mahal ka nila kapag walang limitasyon, pero ayaw nila kapag may hangganan. Ano ibig sabihin nun? Minsan parang, dahil pinagbibigyan mo, mahal ka nila. Pero when you set boundaries, doon ka na ngayon, biglang hine-hate. Biglang parang parang ayaw na nila sa'yo. And so that's why, kailangan kaya natin tanggapin yun. Minsan, kaya hindi tayo confrontational, ayaw natin
na meron tayong parang kaaway, hindi maganda sa pakiramdam. Mga kapatid, hindi ganyan ang turo ni Jesus. Kahit si Jesus nagalit dun sa mga tindahan, di ba? Sa mga traders, dun sa templo, kahit siya. And he's supposed to be reaching out. Pero nagalit siya sa mga yon. So that's why kaya dapat natin, hindi naman tayo magagalit at magiging violent, pero dapat kaya nating makipag-usap. Sa verse 10, when I come, sabi dito, punta tayo sa last part ng verse 10. Sige, basahin ko verse 10. When I come, I will report some of the things he is doing and the evil accusations he is making against us. Not only does he refuse to welcome the traveling teachers, he also tells others not to help them. And when they do help, he puts them out of the church. Number 3, the character of a fake disciple displays a controlling and manipulative spirit. Amen, no? Theo. So si Diotrephes, he makes evil accusations. Yun yung paraan niya para makagain ng control sa mga tao. Alam niyo po yung bonding over chismis? Joke lang. May times, parang hindi naman kayo close sa isang tao. Pero once may chismis, parang, uy, sige na, sister, ano ba yan? Uy, tara, magkape tayo. Pero kayo na mag-best friend. Somehow, dahil sa chismis. So, mga kapatid, there are better ways para makipag-bonding sa isang tao. And let's not use chismis. Ito ang kailangan natin tandaan. If kaya nilang pag-usapan ng iba, kaya nilang pag-usapan ka. Alam niyo po, sa totoo lang, I've met people na ganon. And this is more sa labas ng church. And kung mag-approach sila sa akin, may chismis silang dala, uy, alam mo ba, may kwento ko sa'yo, dito tayo sa dulo, wala nakakita sa atin. Eto na, ready? Sa totoo lang, kahit i-share niya sa akin yun, alam niyo, ang nakikita ko doon is, ako kaya, ano na kaya, ang nakwento niya tungkol sa akin, sa iba. That's what I see. And that's why, brothers and sisters, mag-ingat tayo dyan. That's why pinaiiwas tayo sa gossip. It's hard to share Jesus when they think na chismosa tayo. It's hard. They cannot believe anything we say kapag ganun tayo. Huwag po tayong makisama sa ganong mga tao. Minsan, puro reklamo ang bukang bibig, no? Mas maganda ang kasama, encouraging. Sabi sa Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Huwag po tayo, mga kapatid, masyadong interesado sa intriga, kahit sa balita. Bakit yung girlfriend naman ni Carlos Yulo? Ganon, mga ganon. Hayaan nyo na sila. Masaya ka, masaya sila, move on tayong lahat. Minsan may ganon. Huwag tayo masyadong interesado. Alam niyo po, si Diotrephes, nagsisimula ng intriga. Kaya siya nakakapang-akit ng mga naniniwala sa kanya. Tapos yung mga followers niya, yun yung mga kasama niya na nakakasira ng church. Ayaw niya mag-welcome ng teachers, rini-recruit niya yung iba para sundin siya. Tinatanggal niya ni Diotrephes yung mga taong hindi nag-a-agree sa kanya. Alam niyo ba, mga kapatid, si Diotrephes 2,000 years ago pang nabuhay. Pero tayo, modern day, marami pa ring mga Diotrephes. And this is what happens when a church has a Diotrephes. Kaya tignan mo, andyan ba si Diotrephes? Baka nagtatago, Hindi, wala. Dito wala, in Jesus' name. Pero ito ang mangyayari sa isang church na may Diotrephes. Una sa lahat, siya yung taong maimpluwensya.
meron siyang kapangyarihan, either siya yung pinaka may say or wala, pero kaya niyang mangontrol ng mga tao. Kaya niyang mag-lead ng iba. Tapos may sarili siyang desisyon sa church. Tapos, ang gagawin niya, patatahimikin niya yung critics niya. Gagamitin niya pa yung word of God para patahimikin sila. Tapos, ayan na, magpapakalat na siya ng chismis, fake news. At ang mahirap dyan doon niya ma-maintain yung control niya. Kailangan niya ipakainin yung followers niya nung mga chismis na yon. So may sarili na siyang grupo, mga loyalista niya. So ang mangyayari, masisira na, yung grupo niya masisira na ngayon yung tiwala nila sa leaders, so sa ibang tao. Magkakaroon ngayon ng factions, magkakaroon ngayon ng grupo sa church. Dumadating sa panahon na iisa ang entrance, pero dito somehow nag-exit. Kung paano ba naman mangyayari yon, hindi ko alam. Maghahagdan, ewan ko. Pero nag-iiwasan sa church. Yun ang mahirap kapag merong factions. Ang nangyayari, pati yung mga activities ng church na dadamay. Mga ministries na dadamay. Umaalis sa gantong ministry, lumilipat. May time pa nga aalis na altogether yung isang brother, yung isang sister. Nawawala na yung focus sa church. Nawawala na yung focus sa pagre-reach out. Nagiging parinigan na, nagiging chismisan na ang mga small group. Yung mga home church, pwedeng may mga ganon. And this is not happening, but this is what can happen with a Diotrephes in the church. Nagiging toxic ang atmosphere ng church. Pag may activity, walang nagsusupport sa isa't isa. Kulang ang workers. Nagre-reason out na may sakit sila, may ganito, ganyan. Sa totoo lang, ayaw suportahan kasi yun ay gawa nitong kalaban na grupo. May ganun, no? Wala pong unity. Ang hirap po ng church na ngayon. Tapos unti-unti na, pamilya na yung aalis. Kasi ang gulo-gulo na. Maring sa workers, alam na alam, sa members hindi. Pero eventually, dahil magkakamag-anak naman sila, malalaman na rin ng members. Hanggang sa, ang toxic na po, ang hirap na po makinig ng word. Yung leader, maring siya, meron siyang kinakampihan, at yun nga ang nagiging topic. Ang hirap magbigay sa Panginoon, ang hirap mag-ministry. Mawawalan po ng gana umattend ang sino man. Yun ang mahirap kapag may Diotrephes na nasimulan sa pride. Proverbs 6:16-19. There are 6 things the Lord hates. Ito po ay hate ng Panginoon. 7 that are detestable to Him. Haughty eyes, arrogante. A lying tongue, hands that shed innocent blood. A heart that devises wicked schemes. Feet that are quick to rush into evil. A false witness who pours out lies. And a person who stirs up conflict in the community. God hates these people. Nakaka-destroy po sila ng isang church. Kaya mga kapatid, brothers and sisters, when you hear something na hindi nyo alam kung totoo, huwag tayong maniwala agad. Kasi kung mapuputol na yung chismis o rumor na yun sa'yo, hindi na niya kayang kumalat sa iba. Amen? Kung kaya mong saluhin na lang, actually, ganito yan halimbawa, sinabihan ka, kaysa sabihin mo, oo nga no, bakit kaya siya ganun no? Sige nga, pag-usapan natin ng 4 hours pa kung bakit ganun yung mga taong yan. Dapat ang ugali natin, hindi naman siguro ganun, brother, sister. Kilala ko yung taong yan, mabait yan. Pag-pray na lang natin kung ano man ang kanyang pinagdadaanan, pag-pray na lang natin kasi hindi naman pwedeng ganun. Kung totoo man yan, alam ko naman na gagabayan siya ni Lord. Ngayon, kung lumala, totoo nga, napatunayan mo, kausapin natin, wag na natin ikalat. Amen? Kaya kailangan marunong tayong mag-react as Christians. Do you want to protect the church? Do you love the church? That's what we need to do sa ating church. Romans 16:17, I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them. Bilang miyembro ng church, it is our duty to protect our church. Bago man
O luma, hindi. Bago man or matagal ng Christian. Titus 3, 10 to 11, warn a divisive person once and then warn them a second time. After that, have nothing to do with them. You may be sure that such people are warped and sinful. They are self-condemned. So kapag gumawa tayo ng mabuti, attracted tayo. Attracted ang iba sa atin. Ang problema kasi yung mga gumagawa ng masama, kailangan pa nila mag-recruit. And that's why gumawa lagi tayo ng mabuti. Let's go to verse 11. Dear friend, don't let this bad example influence you. Follow only what is good. Remember that those who do good prove that they are God's children. And those who do evil prove that they do not know God. Number 4, the character of a fake disciple follows what is evil. Alam nyo, si Diotrephes, part po siya ng church. And sa totoo lang, kaya siya naging part ng church kasi minsan naman talaga siyang humble. Minsan naman talaga siya naging maayos na Kristiyano. Pero somewhere along the way, nakorap ang kanyang heart. Somehow, he followed what is evil. Pwedeng nag-desire siya ng power, pwedeng nag-desire siya ng control, pwedeng may ambition siya, o kaya may nakaalitan siya sa leadership, o kaya gusto niya siya yung magaling, gusto niya na siya yung sineserve, gusto niya maka-impluensya. Brothers and sisters, ang ganda ng sinabi dito. 1 John 2:16. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Isa lang naman ang reason bakit gagawa ng evil ang isang tao. At yun ay kumagat sila sa offer ng mundo. You know, ang pagmamahal ng Diyos, ang sarap ng pakiramdam. Amen? Pag minahal tayo ng Diyos, parang ang sarap. Ang problema minsan, nagkakasala tayo, nalalayo tayo sa pagmamahal ng Diyos. Tapos yung pagmamahal na naranasan natin sa Diyos, saan-saan na natin nahanapin? Sa mga temporary things na inaalok ng mundo. At ngayon, ready ang kaaway na i-offer yung mga yon. Kaya tayo minsan natitempt gawin ang hindi tama. Pero ang kailangan natin matandaan, yung love na ina-offer ng mundo ay hindi love. It's lust. Kaya nga sabi sa verse, it's lust. Lust of the flesh. When we talk about lust of the flesh, it's physical gratification. It's sex, drugs, overindulgence in food, and alcohol. Minsan, hindi tayo agad doon pumupunta. So, ang ginagawa ng kaaway, o sige, gamit muna tayo ng mga mas mabababaw para ma-introduce natin ito sa kanya. Gamit tayo ng pornography. Mga buffet. Ayan, di ba? Ang unli everything. Ano mga unli? Unli wings, unli ganyan-ganyan. Mga bars. High school pa lang, tinuturuan na uminom, di ba? Yan yung mga introduction ng mga bagay na yan sa buhay natin. Yung paggamit ng drugs, hindi agad-agad yan yung substance na chemical. Nagsisimula yan sa marijuana. Nagsisimula yan sa plant. Kasi pwede mong itanim, di ba? So, doon pumapasok ang kaaway pagdating sa lust of the flesh. Minamanhid niya tayo sa sobrang dami ng entertainment at sa sobrang dami ng pinapakita sa atin ng media. Lust of the eyes, material possessions, gadgets, fashion, luxury items, shopping, Lazada, Shopee, Shein. Shein ba yun? Carousel. FB Marketplace. Di ba? SM Caloocan. Di ba? Ang daming mga talagang temptations. Deserve ko to mentality. Deserve ko to kasi ang hirap eh. You know, it also teaches envy sa mga meron ng iba. Yung mga possessions nila, relationships nila, yung mga careers nila, pati yung physical appearance nila. Kabataan, can you look at me?
young people, can you look at me? Sino sa inyo maganda na yung physical appearance, walang problema na sa buhay? Okay na kayo? Feeling mo maganda ka na, gwapo ka na, hindi mo na to problema? Kami lang ni Ed. Mga kabataan, because of social media, because of IG, you will always think that your face and your body is not enough. And you will always feel fat. Ako nga, I don't feel fat eh. Gumagawa lang talaga ako ng couch for baby kasi ang hirap naman i-slide lang siya. Kaya eton, mahirap yan, yung diretso lang. Kailangan may couch ka. Pero you will always, mga young people, you will always feel na hindi ka perfect. Hala, yung ganito ko. And you will feel na yung cosmetics ang magbibigay ng konting power sa inyo to feel beautiful. Especially girls. Guys, minsan parang walang ligo, okay na. But especially girls. You know, nung unang panahon, ang mirrors lang ang meron sila eh. Just mirrors para makita kung anong itsura nila. Ngayon, ang problema, ang mirrors na ng kabataan, especially girls, IG, TikTok. They look at it, they see, kulang pa sa kurba ang aking kilay. Ang ganda ng gupit niya, yan ang gupit na. Ang ganda naman ng shoes niya, yan ang hahanapin ko. So, don't define yourself by what you see there. Let me tell you, young girls, naging young guy din ako, at marami dito young guys, mas ayaw pa namin yung dinidesign mo masyado yung sarili mo. Kasi, it's not who you are. You are just projecting someone you wanna be. But when you learn to accept kung sino ka, and you don't really care, kahit na minsan talaga hindi pantay kilay mo, yung lipstick mo hanggang dito, sumobra. Wag naman. When you start to understand na this is so temporary and it's this and your relationship with God, the right guys will go after you. Now, if you try to decor yourself, you decorate yourself so much, imaginein mo kung sino ang ina-attract. Wala nang chance itong mga guys na to. Kasi yung may mga guys na mga hinahanap nyo, baka yun na yung, tapos in the end, hihiwalay lang, iiwan lang kayo, tapos hindi mo alam, dati lang ako naghihintay para sa'yo. Di mo man lang ako pinapansin. Kaya nga ako, lagi nasa church. What I'm talking about is, you will attract kung anong gusto mong i-project. And if gusto mo talaga a guy na maka-Diyos, a guy talaga na maayos, you have to learn to trust yourself at makita ng guy na una sa lahat, ikaw, ito, maayos. You learn, ganda-ganda mo kahit sa bahay, kahit sa pagtulog, pero hindi ka marunong maghugas ng plato. Huwag niyong tignan. Huwag niyong tignan. Huwag niyo munang tignan. Dito muna. Mamaya na sa bahay. Okay. Pero nandidiri ka magtapon ng basura. Huwag niyong tignan. Dito lang. Alam niyo, really, if you just understand na yung rawness niyo as a young person, yun lang yung kailangan niyo, you will attract the right crowd. You will attract the right people. Amen? And that's why, wag tayo masyadong bumili ng maraming makeup. Ang mahal niyan. Diba? And guys, tayo din. Sometimes you might think, although si Ed parang hindi. Sometimes you might think, hindi tayo gwapo, walang may gusto sa atin. Parang feeling natin ganito na lang ba ako? No! Una sa lahat, just do the right thing with kung anong sinabi ni Lord, makikita yan ng tamang girl. So mga kabataan, ako naging problema ko yan. Wala ba nagmamahal sa akin nung naging young person ako? So ginawa ko lang yung, alam mo, ginawa ko lang, talaga nag-serve lang ako kay Lord. Hindi ko nasasabihin kung ilan, pero yung tama ang napunta sa akin. Pastora.
Pero it's, if you trust God enough to give you the right partner in the future, you don't need all this super. Siyempre maligo pa rin tayo at mag-toothbrush. Pero wag naman yung sobrang kinaadikan na natin to look good. Fix your heart. It will all follow. Amen? We live in an aesthetic era. Aesthetic. Everything needs to be aesthetic. It's good. Okay din naman. Ang gaganda ng itsura ng everything, ng mga bagay, ng mga tao. Pero just learn, na it's all about the aesthetic. Amen? And lastly, pride of life. It's all about status and recognition. Titles, achievements, social standing, para ma-boost ang ego. Katulad na sinabi ko kanina, hindi masama maging top of the class. Pero ang masama, kung ito ang hinahanap mo, yung pride, yung honor, kung ito ang hanap mo, ang gagawin mo, hindi ka susunod kay Lord just to achieve yung bagay na yon. Even in the workplace, even sa mga may companies or nasa managerial positions, if you just want honor and the achievement, mahit mo yung quarter, mahit mo yung ROI, mahit mo yung goal client mo, if that's everything you're thinking about, and that is the only thing, at wala kang ibang guidelines kung paano mo aabutin yun, then kapatid, sinasabi ko sa'yo, you will be destroyed. You need to follow pa rin the guidelines set by the Bible. And as long as you are following, God will take care of you. Amen? James 4:4, you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Sometimes, to be friends with the world, meron kang makikilalang kaibigan. And this is the hard thing, especially for young people. May makikilala kang kaibigan, magiging close kayo, somehow meron kayong mga similarities, tapos nagtatawanan kayo, tapos nagchat-chat na kayo, tapos parang best friend mo na to. Eventually, makakarinig ka ng mga complaints, yung mga complaint niya sa buhay. May eventually, makikita mo pala na itong taong to, ang dami palang reklamo sa buhay. Itong taong to, parang ang toxic pala ng kanyang mindset. So ngayon, parang dahil nagbigay ka na, nag-invest ka na emotionally sa taong ito, ang hirap na tanggalin tong taong to sa buhay mo, pero nai-impluwensyahan ka ng toxicity, na-impluwensyahan ka ng behavior nila. And that's why it's so, here's what I want to tell you, brothers and sisters. Hindi ka pwede mamili ng kaibigan sa simula pa lang . Ang hirap nun minsan . Namimili na ka ng kaibigan pag nakikilala mo na siya, pag lumalalim na. Pag lumalalim na kayong dalawa, tapos nakikita mo na kung sino talaga siya, ang saya niyang kasama pero may toxic siya. Of course, una sa lahat, you try to share the word. If continuously wala, ang hirap naman minsan, i-cut off sila kasi emotionally invested ka na. But you have to learn na kapag nai-influence ka na ng ganong ugali, you have to make a decision. It's either this path or pagsunod kay Christ. That's why, mga young people, you have to make the right choice. You have to know kung kailan ka dapat. Kasi when you are friends with them and they represent the worldly things, you will be friends with the world. Eventually, you can be like a Diotrephes. Eventually, pupunta ka ng church, pero dahil na-impluwensyahan ka na ng mundo, you're kind of like a fake disciple. Kasi nagsimula ka naman, Christian ka. Di ba si Diotrephes? Pero masyado ka nang nakuha ng mundo. Learn to say no. Learn to cut. Amen? How can you learn to cut? My last verse, Ephesians 6:11. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. What is the full armor of God? Helmet of salvation, the sword of the Spirit, the belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of the gospel of peace, shield of faith. Lahat ng yan just to say, if God is the armor within you, hindi basta-basta papasok ang kaaway sa buhay mo. Amen?
What are the 4 characters of a fake disciple? Number 1, doesn't support the mission of the church. Number 2, harbors pride. Number 3, displays a controlling and manipulative spirit. Number 4, follows what is evil. Brothers and sisters, tignan nyo lang saglit yung church. Bilangin nyo yung ilaw, yung bintana. Tignan nyo yung mga speaker. Tignan nyo yung stage. Bagong pintura na yung stage. At in the next few weeks, magiging bagong pintura na rin ang ating bulwagan. Soon, gagawin na yung mga CR. May mga painting na ginagawa sa labas. Tignan mo yung buong church, yung mga kasama nyo dito ngayon. Look at them. Ang dami na natin. I remember, nung nag-start ang Solid Ground, 10 or something. You see, all these years, God has brought us to a place na ganito. God has blessed us so much. Do you love Solid Ground? This is not to highlight a church. Anywhere you go, you will belong to a church. Kung halimbawa, lumayo ka sa Solid Ground, you will belong to a church. And this is the main message here. It's either matuto kang humanap at humiwalay sa fake disciple, or do not be yourself. Do not be a fake disciple. You know why? It destroys churches. Everything we talked about today, I pray na hindi mangyari sa atin. I pray kung merong totoong disciple talaga, kaya mong sabihin, ikaw yun. You know why? Because God is the only one in your heart. Siya lang. Can we stand? Let's sing this song. It's a beautiful song. You know what? Bago natin kantahin, the way kung paano tayo makakaiwas sa pride, the way kung paano tayo magiging true disciple, is if nagpapamold tayo sa ating potter. Alam niyo po yung potter? Kung nakapunta kayong Ilocos, yung gumagawa ng ceramics, ng vases, kung araw-araw kaya natin magpakorek sa ating Diyos na ating potter, kaya nating magpamolde para maging Kristiyano tayo, let's do it. Di ba? Kailangan, we need na si God ang lagi nagmamold sa atin. Let's sing this song. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, lifted into your perfect hand. You gently call me To your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, Lord, Yes, Lord, teach us. my life to your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Yes, Lord, lead us. Yes, Lord, take us, mold us, Lord. Take me and mold me. Use me, fill me. I give my life to you, the Father's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Oh God, it's true, Lord. Yan ang dalangin ng aming puso ngayong umaga. We just give ourselves to your hands. Lord, the enemy will try its best, Lord. Baguhin kami. Gusto niya, siya ang mag-mold sa amin. Gusto niya na gawin kaming fake disciple. Na kahit uma-attend kami sa church, pero ang gusto niya yung puso namin na iba na.
Lord, we pray with your strength, tulungan nyo kami na yung puso namin just belongs to you, O God. Na hindi kami matempt na humabol ng kung ano-ano sa mundong ito, kundi Lord, ang puso namin ay maging para sa iyo lang, maging totoo ang aming pagiging Kristiyano. Lord, mawalan kami ng pride sa buhay. Lord, na talagang kami, sa iyo lang kami, Lord, magtitiwala, Panginoon. Father, help us na to follow what is good, Jesus. And Father, nang i-display lang namin, Panginoon, ay ang pag-ibig na meron ka sa amin. Father, help us. We are not perfect, but we strive for perfection in your name. Dahil kayo ay perfect. Help us, Jesus. Don't allow us to be a Diotrephes. Don't allow this church to have a Diotrephes. Lord, it's going to be a long journey, pero we will do everything we can. We will fight para ang church namin, Lord God, it's all going to be real and genuine believers and disciples, Panginoon, na nagtutulungan at may unity, Father. So thank you, Father. We give you praise. In your name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. In our small groups, let's ask one another, how can I be a more genuine disciple of Jesus? God bless your small groups. See you again next week.